Magandang araw sa lahat ng listeners. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwento na maaring kapulutan ng aral. Itago niyo lamang ako sa pangalang Alan. 22 years old at ito ang aking kwento. Kinakabahang nakaupo ko sa unahan. Kinakabahan habang palingon-lingon sa entrance. Hinihintay ko ang mama ko. Nagsisimula ng parangalan ang mga honor students sa lower grades. At kami na ang susunod. I was hoping na sana dumalo si mama. Tol! Tawag sa akin ni kuya kaya napatingin ako sa kanya. Mahina akong tanong. Hindi man pumunta si mama, nandito naman ako, proud ako sa'yo. Tinapik niya pa ang balikat ko. Napangiti ako at yumakap kay kuya. Salamat kuya. Hindi ko magalit kay kuya dahil mahal ko siya. Isa siyang mabait at suportado niya lahat ng gusto kong gawin. Kaya kahit na parati kaming pinagkukumpara, ay hindi naapektuhan ang pagkikitungo namin sa isa't isa. Lumilingon pa rin ako sa pintuan. Nagbabaka sakali na dumating na si mama pero wala siya. Kuya, i-video mo na lang ha. Tapos ipakita mo kay mama. Tumango naman siya. Salamat. Ramdam ko ang awa niya sa akin pero pinilit kong umiti kahit ang sakit na nararamdaman ko. Gusto ko umiyak pero ayoko makita nilang nahihirapan ako. To give us his victory speech, our valedictorian, Mr. Alan Mendoza. Rinig ko ang palakpakan nila habang unti-unti ako umakyat sa stage para sa speech ko. Kapatid ko yan! Sigaw pa ni kuya kaya natawa ang mga tao. Nilibot ko ang paningin ko sa mga tao, hoping na dumating na si mama pero wala. Malungkot akong umiti saka nagsalita. Good morning to all of you, especially to our teachers, visitors, and all of the proud parents who are here to witness this special day for us. Bawat estudyante na naririto. Tiningnan ko ang mga kapwa ko estudyante. Ay saksi sa bawat segundo, minuto, oras, at sa mga araw, buwan at taon na lumipas na ang pag-aaral ay hindi basta-basta. We experienced hardship but we tried our best. So here we are, ready to move on the next level. Tumawa ako na mapait at saka napabuntong hininga. Ang hirap mag-aral, di ba? Pero siguro, mas mahirap yung ginagawa mo na lahat pero kulang pa rin. I just want you to be aware that I'm not happy for being here. Napalunok ako. I'm not happy for being a valedictorian. Why? It's because yung taong dahilan kung bakit ako nandito, hindi dumalo para saksihan ang pagtatapos ko. Pero kahit na ganun pa man, mahal na mahal ko pa rin siya. At di ko kailanman nagtanim ng galit sa kanya. Pero siguro kasalanan ko din. Kasi di ko sinabi na valedictorian ako. Gusto ko kasi siyang i-surprise eh. Natawa ako at pinunasan ang mga nalaglag na luha sa mata ko. I honestly envy all the old students na may magulang ngayong araw na to. Standing here in front of you is killing me. It's not because I don't like to be here, but because it gives me too much pain knowing I'm not good enough for her. I've been struggling to have higher grades to be number 1. But I guess, it isn't enough. Napatingin ako kay kuya at kita ko ang awa sa mga mata niya, kaya umiwas ako ng tingin.
Pero kita ko din ang awa ng mga estudyanteng naririto, kaya yumuko na lang ako. But I'm still glad I made it. Napatunayan ko na kaya ko maging number 1. My fellow graduates, sa mga naging kaibigan ko, mamimiss ko kayo. Lalo na mga asaran, mga away, mga samahan na nagpatibay sa atin para malampasan ang mga lahat ng pagsubok. Mga teachers na tumulong sa amin at kay God na gumabay sa amin. So my dear fellow graduates, stand and hug your parents and say thank you for all their efforts, love, and sacrifices na binigay nila para makarating tayo dito. Nagsitayuan sila at umiyak na, yumakap sa mga magulang nila. Unti-unting nawasak ang puso ko sa inggit. Sana nandito din siya at sana nayakap ko rin siya. Congratulations parents for a job well done. At kay mama, thank you po sa lahat-lahat. Mahal na mahal po kita. At kahit kailan, hindi po ako nagalit sa iyo, ma. Gumaralgal na ang boses ko. Ma, I made it. Heto na po ako. Para sa iyo po ang bawat parangal na natanggap ko. I'm sorry for not being good enough sa mga nakaraang taon. I'm sorry for not obeying you. Tungkol sa pagbabanda ko, ma. Kung madinig mo man to, hindi po ako nagtatampo. At sa kahuli-huli ang araw ng buhay ko, napahigbi ako. Sana napasaya ko kayo at sana proud kayo sa akin. Nanatili akong nakayuko. I want to take this opportunity to say thank you sa mga kaibigan ko na nag-alaga sa akin sa hospital dahil ayokong ipaalam sa pamilya ko ang kalagayan ko. Ay so kuya na nasyak sa sinabi ko. Sa mga panahon na hindi ako makauwi dahil hinang-hina ako. Sa mga panahon pinagtatakpan niyo ako sa tuwing di ako nakakauwi ng bahay ng ilang linggo. And to my girlfriend or her family who spent lot of money for me. Sobrang thank you dahil tinuring niyo akong anak. I saw Claire crying habang yakap ng mama niya na umiiyak din. I smiled. Thank you, Mommy. Nakita ko ang pagtango niya. Salamat sa mga alaala at napaito ako nang mag-blurred ang vision ko. Kasabay na matinding pagsakit ng ulo ko, kaya napahawak ako. At narinig ko na tinawag ako ni Claire. Bro, okay ka lang? Nag-aalala sigaw ni Kuya, but I smiled at ininda ang sakit. Salamat sa mga masasayang alaala, ma, Kuya. I'm sorry for hiding this. Ayoko lang na mag-alala kayo. I've been fighting for 2 years now at pagod na po ako. So before I go, gusto ko na maging proud sa akin si Mama. At napahinto ako na may tumawag sa akin. My vision is still blurred. Ma? I whispered and smiled. You came, Ma. Masaya ako, sobrang masaya ako. Rinig ko ang iyakan ng mga tao dito, pero nangingibabaw ang hagulhol ni Mama at ni Claire. Happy birthday, Mama. Sinubukan kong bumaba at lumapit kay Mama habang iniinda ang sakit ng ulo ko. Ma, wag na po kayong umiyak. At nagsorry sa akin si Mama at niyakap ako na may. It's okay, Ma. I hug her back. Ramdam ko ang ligid ng umagos mula sa ilong ko at alam ko hindi na ako tatagal. Ramdam ko ang pag-ikot ng paligid ko at paghina ng tibok ng puso. Hinubad ko ang mga medalya ko at isinuot sa leg ni Mama.
At binati ko siya ng happy birthday ng putol-putol kong sabi. Are you okay, anak? Nag-aalala niyang tanong. Oh my God, Alan, you're bleeding. Ramdam ko yung takot sa boses ni Claire. Kahit ako, natatakot ako. Pero tanggap ko na. Dali na natin siya sa ospital. Sigaw nila. Dinig ko ang pagpanik ng lahat. Unti-unti nang nanghihina ang katawan ko at di na maampat ang pag-agos ng dugo mula sa ilong ko. I love you, Ma. Kuya. I love you, Claire. I whispered bago ako napahiga sa sahig. Alan, Tol, anak, mga tawag na huli kong narinig bago ko ipikita ang mga mata ko. At tanggapin na, hanggang dito na lang ako.